Sa takot na hindi matupad ang pangarap niyang maging doktor, tinalikuran ni Gavin ang kasintahan ng malaman nga niyang ipinagbubuntis nito ang kanilang anak. Halos hindi makagalaw si Doc nang makita ang batang nag-aagaw buhay na pasyente niya sa ospital. Paano ba naman kasi kasama nga nito ang ex niya at maaring siya nga ang ama nito? Mapatawad pa kaya niyang sarili lalo na ang kasintahan pala niya ang nakasagasa dito? Pagkatapos magronda sa kanyang mga pasyente, bumalik sa kanyang opisina si Gavin. Pagod na hinubad niya ang suot na doctor's coat at isinampay nga ito sa sandalan ng kanyang silya. Sa dami ng pasyente ngayong araw, kaya talaga naman pagod siya. Kanina lang ay may magina nga siyang nakita. Kung hindi siya nagkakamali, kasing edad ng batang pasyente niya ang kanyang anak. Yon ay kung ipinagpatuloy ng kanyang dating nobya ang pagbubuntis nito sa kabila ng pagtalikod niya sa mga ito. Maya-maya pa ay nahulog na nga sa malalim na pag-iisip si Gavin. Nasa kanya na ang lahat ng dati ay pangarap lang niya. Isa na nga siya ngayon na tanyag na doktor, mayaman at may mga negosyo na rin. Pero sa kabila ng lahat ng to, hindi niya maramdaman ang tunay na kasiyahan sa kanyang puso. Tila ba may kulang? May hinahanap nga siya at yan ang matagal na nga niyang gustong makita pero hindi niya alam kung saan matatagpuan ang mga to. Napaigtad na nga lamang si Gavin nang biglang bumagsak ang pinto ng kanyang opisina at humahangos nga na pumasok ang nurse. "Doc, may bata pong naaksidente. Kailangan po ng agarang operasyon." Natataranta na sabi nga ng nurse. "Sige, susunod ako. Pakiready niyo na kaagad ang operating room." Kinakabahang saad naman ni Doc Gavin at hindi niya malaman kung bakit. Bilang may-ari ng ospital na yon, isa sa naging advokasya nga niya ang unahin ng panggagamot nga ng mga pasyente bago ang pera, lalo na sa mga nangangailangan ng urgent care. Tumayo si Gavin at muling isinuot ang kanyang coat bago lumabas. Pagdating niya sa tapat ng operating room, namataan niya ang isang babaeng umiiyak na kayuko ang ulo nito habang yakap nga ang katamtamang laki ng traveling bag. Tila may kung anong nag-udyok nga sa kanya. Nalapitan ng babae pero tinawag nga siya ng nurse. Napailing na nga lamang si Gavin at tuluyang ipinagwalang bahala ang nararamdaman. Biglang natigilan si Gavin. Kasabay ng pagdaloy ng tila kuryente sa kanyang katawan patungo nga sa kanyang puso na nagdulot nga ng pagbilisin ng tibok nito. Nang sa pagpasok niya sa operating, ay nakita nga niya ang isang batang walang malay. Maputla at naliligo nga sa sariling dugo. Sa tingin niya ay nasa 9 hanggang 10 taong gulang pa lamang ito. Napakunot noo nga si Gavin at hindi maalis ang mga mata sa mukha ng bata. Familiar ito sa kanya pero hindi nga niya maalala kung saan niya nakita. "Doc," untag nga sa kanya ng nurse dahilan para bumalik nga siya sa kanyang katinuan. Lumapit siya sa pasyente at sinuri nga ito bago sinimulan ng operasyon. Nag-focus siya. Makalipas ang mahigit 1 oras, lumabas ng silid si Gavin. Agad nga namang tumayo ang babaeng nakita niyang umiiyak kanina at lumapit nga sa kanya ito. Ito pala ang ina ng batang inoperahan niya. "Dok, kamusta po ang anak ko? Ligtas na ba siya? Mabubuhay pa ba ang anak ko?" Sunod-sunod nga nitong tanong habang patuloy sa pagiyak. "Ligtas ng pasyente, Mrs. Pero kailangan pa rin siyang obserbahan. Kung magtutuloy-tuloy ang pagbuti ng kanyang kalagayan, pwede na natin siyang ilipat sa recovery room." Maraming salamat po." Sagot nga ni Marian kahit paano ay nabunutan nga siya ng tinik sa dibdib. Akala niya ay mawawala na nga sa kanyang anak dahil sa tindi ng tinamo nga nito mula sa aksidente. Mabuti na nga lamang talaga at may mga tumulong sa kanya para madala kaagad dito sa ospital. Wala sa sariling dinukot nga ni Marian ang kanyang wallet. Biglang kinain ng pangamba ang kanyang puso nang makitang barya lang ang laman nun. "San kaya ako kukuha ng pambayad sa ospital na to? Mukhang private pa naman to." Bulalas nga niya sa pag-aakalang siya na nga lamang ang taong nandoon. "Huwag po kayong mag-alala dahil may mga programa naman po dito sa ospital at tumutulong po
sa mga pasyente na kapuspalad. Bigla namang nakaramdam ng hiya si Marian nang marinig ang sinabi ng doktor. Akala niya ay kanina pa nga ito umalis pero hindi pala. Ganun po ba? Maraming salamat po, Dok ha. Saad na nga lamang ni Marian at ngumiti ng pilit kahit nahihiya siya. Kahit papaano nabawasan nga ang kanyang alalahanin. Nagangat siya ng mukha at tumingin sa kaharap pero agad nga rin siyang yumuko nang makilala ito. Kahit maraming taon na nga ang lumipas at marami nang nagbago sa mukha ng lalaki, hindi siya maaaring magkamali. Dahil ito lang naman ang dahilan ng paghihirap nilang mag-ina. Muling bumangon ang puot sa puso ni Marian nang tuluyan nang makilala si Gavin. Habang si Gavin naman hindi maalis ang tingin sa babae. Bagamat namamaga nga ang mata at magulo ang buhok nito, sigurado nga siyang ito si Marian. Kaya pala familiar sa kanya ang mukha ng batang inopera nga niya dahil kamukha ito ni Marian. Marian? Biglang tawag nga ni Gavin bago hinawakan ng kamay ng babae. Bitawan mo ko. Matigas na sagot nga ni Marian bago naglakad palayo pero agad din humabol si Gavin. Marian, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Gavin. Galit na sagot nga ni Marian. Marami tayong dapat pag-usapan, please. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pagsusumamo ni Gavin. Talaga? Naririnig mo ba ang sarili mo? After 10 years, ngayon ka lang hihingi ng tawad? Para ano ha? Hindi ka ba masaya? Natupad mo na ang pangarap mo. Tignan mo ang sarili mo, doktor ka na. Habang ako, heto, iniwan mo ko sa ere, tinalikuran. Kaya hindi ko natupad ang mga pangarap ko. Pero okay lang. Dahil blessing naman para sa akin ang anak ko. Ano, masaya ka na? Napamukha mo na sa akin at tamang iniwan mo ko dahil nagawa mo ang gusto mo nang wala ako sa buhay mo. Ni katiting man lang ba? Nagsisisi ka sa ginawa mo sa akin, ha? Lumuluha nga sa galit na sagot naman ni Marian. Marian, mali ang iniisip mo. Hinanap ko kayo. Sinungaling. Alam mo sa pagkikita nating to, pakiramdam ko sinampal mo sa akin na tama lang ang naging desisyon mong talikuran kami. Marian, please. Pakiusap nga ni Gavin bago niyakap nga si Marian. Bitawan mo ko. Kinasusuklaman kita. Sigaw ni Marian bago tinulak ang lalaki. Muli pa nga sanang yayakapin ni Gavin ang babae pero malakas siya nitong tinulak. Wala na nga siyang nagawa pa nang tumakbo palabas ng ospital si Marian. Sa garden ng ospital, dinala nga ng kanyang mga paa si Marian. Doon ay malaya nga niyang pinakawalan ang kanyang mga luha na nauwi nga sa gulgol. 10 taon ang nakalipas, pero hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Akala niya okay na nga siya pero hindi pala, dahil ngayon nakita na nga ulit si Gavin at pakiramdam niya, bumalik siya sa araw na tinalikuran nga siya nito. At muli nang naalala ang flashback. Gavin, buntis ako, magiging tatay ka na. Masayang bungad nga ni Marian sa kasintahan ng dumalaw ito sa kanyang apartment. Pareho silang nasa college, medicine ang course ni Gavin, habang siya ay nurse, kaya naman maraming oras na magkasama sila. Anong sabi mo? Namumutlang tanong ni Gavin. Ang sabi ko, buntis ako. Magiging magulang na tayo. Hindi pa rin nawala ang kislap sa mga matang sagot ni Marian dahil ine-expect niyang matutuwa si Gavin at paninindigan niya ito. Ganon siya katiwala sa kanyang nobyo. Napailing naman ang maraming beses si Gavin bago marahas na nilamukos nga ang sariling mukha. Gavin, may problema ba? Hindi ka ba masaya? Naiiyak na tanong ni Marian. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Alam mo namang nag-aaral pa tayo. Paano nating bubuhayin ang batang yan? Sukat nga sa narinig. Kusang huminto ang pagpatak nga ng mga luha ni Marian, kasabay ng pagkadismaya. Teka, sinisisi mo ba ako dahil nabuntis ako, ha? Gago ka pala eh. Kung takot ka naman palang maging ama, sana hindi ka nakipag-ano sa akin para hindi ako nabuntis. Sana pinakalma mo yung libog mo. Kung takot ka naman pala sa responsibilidad. Galit na sagot nga ni Marian.
Marian, hindi naman sa takot pero paano tayo? Nag-aaral ka pa lang din. Ako 2 taon pa lang bago makapagtapos. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, Gavin. Simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Gets na kita. Ayaw mo akong panindigan. Malinaw na sa akin ngayon na hindi mo kayang maging ama sa anak ko. Pagkasabi nun, malakas nga niyang isinara ang pinto. Ilang beses pang nagmakaawa sa Gavin pero hindi na nga ito pinagbuksan pa ni Marian. Dumaan ang 1 linggo, hindi na ulit nagpakita pa si Gavin kay Marian. Kaya naman nagdesisyon nga siyang huminto sa kanyang pag-aaral at umuwi na nga lamang sa probinsya para doon ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Tiniis niya ang lahat ng panlalait at pangungutya ng iba dahil isa nga siyang disgrasyada. Ginawa niyang lahat para mabuhay ang kanyang anak sa marangal na paraan. End of flashback. Kinabukasan sa kabila ng gutom na nararamdaman, matyagang naghintay si Marian sa result ng test na ginawa sa kanyang anak. Maya-maya pa ay dumating nga sa Gavin. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Marian, ako ang doktor ng anak mo, kaya gusto kong makausap ka. Seryosong sagot nga ni Gavin. Sinusubukan niyang maging profesional. Sabihin mo na lang sa akin kung anong lagay ng anak ko. Pagkatapos iwan mo na ako. Dok. Sagot naman ni Maria na hindi nagabalang tumingin sa doktor. Okay, but please kumain ka muna. Ani nga ni Gavin bago ibinaba sa harapan ni Maria ng paper bag na may lamang pagkain. Hindi ako nagugutom. Malamig din saad ni Marian. Huwag nang matigas ang ulo mo. Paano kung may mangyari sa'yong masama? At ikaw naman ang magkasakit, ha? Paano na? Saad nga ni Gavin. Sinong mag-aalaga sa anak mo? Oo nga pala. Kailangan ako ng anak ko dahil walang kwentang kanyang ama. Patatsada pa nga ni Marian bago mabigat na bumuntong hininga. Pwede ko bang malaman kung sinong kanyang ama? Nagsusumamong tanong ni Gavin. Hindi na kailangan. Doktor ka lang ng anak ko at masyadong personal ang tanong mo. Mariing sagot ni Marian kahit ang totoo. Natatakot na nga siyang matuklasan ni Gavin. Ang totoo. Yung totoo, Marian. Naiinis ka ba dahil personal ang tanong ko? O natatakot kang malaman ko na akong ama niya? Sukat nga sa sinabi ni Gavin na paupo ng tuwid si Marian. Biglang nangatog ang kanyang tuhod at hindi makasagot sa lalaki. Malapad namang umisi si Gavin bago pinagtuunan nga ng pansin ang pagkaing dala nito. Kumain ka na. Alam kong kanina ka pa nagugutom. Hindi naman nakatanggi pa si Maria nang maamoy nga ang masarap na aroma ng mga pagkain. Kasabay nga ng pag-aalboroto ng kanyang tiyan. Saka lang niya naalalang kahapon pa pala siya walang maayos na kain. Walang pagdadalawang isip nga niyang nilantakan ang mga pagkaing nasa kanyang harapan. Salamat. Matapos kumain wika na nga lamang ni Marian, pero malamig pa din. Hindi ka pa rin nagbabagong, lakas mo pa rin kumain pero hindi ka naman tumataba. Komento ni Gavin nang makitang simot ni Marian ang pang-3 taong pagkain na in-order nga niya. Nahihiya namang iniwas ni Marian ang kanyang muka. Pero nang maalala niya ang anak, hinarap nga niya ulit sa Gavin. Kamusta ang anak ko? Tanong nga ni Marian. Anak natin. Saad naman ni Gavin. Agad namang bumahanga sa mukha ni Marian ang pagtataka kung paanong nalaman nitong siya ang ama ng kanyang anak. Kasabay ng paglusob nga ng takot sa kanyang dibdib, nagtatanong ang mga matang sinalubong niya ang matiim na titig ni Gavin. Unang kita ko pa lang kay Gabriel, may kakaiba na akong naramdaman at nakumpirma kong anak ko nga siya nang malaman kong ikaw ang kanyang ina. At base sa edad niya, hindi ako maaaring magkamali, anak ko nga siya. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyong dalawa lalo na sa'yo. Hindi naman ako nagmamadaling mapatawad mo. Pero sana, huwag mong ipagkait sa akin ang anak ko. Paliwanag nga ni Gavin. Sincere naman ito. Tatanggapin mo naman pala siya. Bakit ngayon lang? Bakit hindi pa noon? Masama ang loob nga at sarcastic na tanong ni Marian.
Dahil takot ako. Wala pa akong napatunayan noon sa sarili ko. Hindi ko rin alam kung paano ko kayo bubuhayin. Pero sa maniwala ka man o hindi, hinanap kita. Ilang beses ako nagpabalik-balik sa dati kong tinitirahan pero wala ka na. Pati sa school, hindi ka na rin pumapasok. Dahil iniwan mo ako sa ere. Ano lang mukhang ihaharap ko sa lahat ng mga nandun kung nalaman nilang buntis ako at hindi pinanagutan. Sasagot pa nga sana si Gavin pero tinawag na nga sila ng nurse at sinabing gising na nga ang pasyente. Sumunod naman si Marian sa lalaki patungo sa silid ni Gabriel. Pagpasok nga nila sa silid, umiiyak na niyakap ni Marian ang anak. Salamat naman at ligtas ka na. Pinag-alala mo ng husto si nanay. Umiiyak nga na wika nga ni Marian habang mahigpit na yakap ang paslit. Huwag po kayong umiyak. Okay na po ako. Sorry din po kung bumitaw po ako sa'yo nang tatawid po tayo. Habang pinupunasan ng luha ng ina, wala kang kasalanan anak sa nangyari. Kasalanan lahat ito ng driver na nakabangga sa'yo. Wala siyang puso. Kahit nakita na nga niyang may taong tumatawid sa pedestrian lane mismo, binilisan pa niya ang takbo. At kahit nakita niyang may nabangga siya, umalis pa rin siya na wala man lang parang nangyari. Pero huwag kang mag-alala, dahil gagawin ko ang lahat para mapanagot ang may gawa nito sa'yo. Bakas ang poot nga sa tinig naman, nasaad ni Marian. Ang tapang talaga ng nanay ko. Hindi lang yun, maganda pa. Kaya po bilib talaga ako sa inyo eh. Nakangising sagot ni Gabriel. Maging si Gavin na nooy nanunood lamang sa maginay na pangiti na nga rin sa sinabi ng anak. Sus, binola mo pa ang nanay. Natatawa na nga lamang na wika ni Marian. Magaling ang kanyang anak dahil pinagaan nga ang atmosphere. Hindi po kita binobola, Nay. Totoo po ang sinasabi ko. Maganda po talaga kayo at saka matapang dahil kinaya niyo po akong alagaan mag-isa. Sagot ni Gabriel bago muling yumakap sa ina. Dahil sa sinabi ng bata mabilis, nainiwas ni Gavin ang kanyang muka. Muli siyang kinain ng kanyang konsensya dahil sa pagpapabaya niya sa kanyang magina. Anak, kasama ko nga pala si Doc. Siya ang gumamot sa iyo at ngayon namin i-check ang mga sugat mo. Sa halip na sagutin ng anak, ay saad nga ni Marian bago lumayo dito para bigyan ng espasyo ang doktor. Hello po! Magiliw na bati naman ni Gabriel sa doktor. Hi, kamusta ang pakiramdam mo? Medyo nauutal pa at kinakabahan na sagot ni Gavin. Gusto niyang yakapin ang anak pero tila may mabigat na puwersa ang pumipigil sa kanya na gawin yun. Maayos naman po, Dok. Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin walang naging komplikasyon ng operasyon. Kailan po ako lalabas? Tanong ni Gabriel habang hindi maalis ang mga mata kay Gavin. Hindi ko pa yan masasagot sa ngayon eh. Ang mahalaga ay magpapagaling ka para makalabas kaagad kayo. Payo ni Gavin sa paslit. Tumango-tango naman ang cute na bata. Marahan namang tumango ito, nanginginig ang mga matang pinagmasdan si Gabriel. Hindi nakatiis, muli itong nagsalita. Ano pong pangalan niyo? Ako nga po pala si Gabriel. Pakilala ng paslit. Ako naman si Gavin, masaya akong makilala ka. Nakangiting sagot ni Gavin bago kinamayan ng anak. Masaya siya dahil nakita niya na parang napalaki ng maayos ang anak at bibong-bibo ito at magalang. Matalino pa. Ako rin po, masaya po ako na makilala kayo. Mahirap po bang maging doktor? Pangarap po din po kasi yan eh. Inosenteng tanong ni Gabriel habang nakatingin sa doctor's coat na suot ni Gavin. Napapikit naman si Marian nang magsimula ng dumaldal ang anak. Medyo marami ka kasing kailangan ni sakripisyo. Pero kung magiging doktor ka balang araw, sigurado akong hindi mo kailangan pagdaanan ng mga pinagdaanan ko. Dahil meron kang inang gagawin ng lahat para sa'yo at dadamayan ka. Mababa kasang lungkot sa boses, nasagot ni Gavin. Tama po kayo. Mabait po ang nanay ko kaya po gusto ko pong maging doktor para po pagtanda niya po ako pong manggagamot tsaka mga alaga sa kanya. Matalinong sad pa ng bata at napangiti naman ang lalaki. Good boy. Sad ni Gavin
bago hinaplos ang buhok nito. Matapos i-check ang paslit sabay na lumabas sila Gavin at Marian. Salamat. Maya-maya ay sambit ni Gavin. Para saan? Kunot noong tanong naman ni Marian. Salamat dahil pinalaki mo ng mabait at mabuti ang bata, ang anak natin. Ginawa ko lang naman talaga ang tama eh. Anak natin siya at walang ibang gagawa nun para sa kanya. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Gavin. I'm sorry. Kung may babalik ko lang sanang lahat sa dati, hindi ko sana kayo pinabayaan. Mahinang usal nga nito. Okay na ako. Okay na kami. Nakita mo naman 'di ba? Hindi nangungulila ang anak ko sa kanyang ama dahil pinunan kong lahat para hindi niya maramdaman na may kulang sa kanya. Marian, ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Huwag mo lang kaming guluhing mag-ina. Ayos na kami doon. Pero hindi ko magagawa yan. Matagal kong hinintay ang pagkakataong to na makita kayo at makilala ang anak natin. At ngayong narito na kayo, hindi ko hahayaang mawala ulit kayo sa akin. Hindi mo kami pag-aari, Gavin. Hindi na. Mariing saad naman ni Marian. Alam ko yun. Pero sana naman bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para patunayan ang sarili ko sa inyo. Dumaan ang mga araw. Araw-araw dinadalaw ni Gavin si Gabriel. Hindi bilang pasyente kundi bilang anak. Palagi siyang may dalang pasalubong para dito. Kundi prutas ay mga laruan na palagi naman itong nagugustuhan. Hanggang dumating ang araw ng paglabas nito. Maiwan muna kita anak. Ayusin ko lang ang bill natin. Paalam ni Marian sa anak. Okay po nanay, balik po kayo agad ha. Oo anak, saglit lang si nanay. Pagkatapos bumalik sa anak, tuluyan ang lumabas ng silid si Marian at nagtungo sa billing station. Agad niyang sinabi ang pangalan ng kanyang anak pero bayad na daw ito. Paano nangyari yun? Ngayon pa lang po sana ako magbabayad eh. Saad naman ni Marian. Si Doc Gavin po ang nagbayad ng lahat ng bayarin ma'am. Nakangiting sagot ng cashier. Ganun ba? Salamat. Sagot na nga lamang ni Marian sa katumalikod. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang matuwa sa ginawa ng lalaki o dapat siyang mainis at kabahan. Masyado itong nagpapalapad ng papel sa kanilang mag-ina. Sa halip na bumalik sa silid, nanganak sa opisina nga ni Gavin siya nagpunta. Pagkatapos niyang kumatok ng 3 beses, narinig niya ang baritono nitong boses. Come in, saad ni Gavin. Wala namang pag-aatubiling pumasok si Marian. O Marian, ikaw pala, may kailangan ka ba? Maupo ka. Nakangiting alok ni Gavin sa babae. Bakit binayaran mo ang bills namin? Hindi naman ako humingi ng tulong sa iyo ah. Babayaran ko na sana yun. Hindi na tinagat na inis nga. Nasagot ni Marian. Huminga muna ng malalim si Gavin bago tumayo. Gusto ko lang namang tumulong para sa kahit na ganung paraan. May nagawa ako para sa inyo. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Alam ko naman na kaya mo lang ginagawa ang lahat ng to ay para linisin ang konsensya mo. Pero ito lang ang sasabihin ko. Kahit tanong gawin mo, hindi yun makakabawas sa nararamdaman ko sa'yo. Matapang nasagot nga ni Marian, saka walang paalam na umalis. Naiiling na nga lamang siya na sinundan ng tingin ni Gavin. Alam niyang malaki ang kasalanan niya dito at hindi ganon kadali na mapapatawad pero nakahanda nga siyang gawin ng lahat. Nang hindi makatiis, lumabas din sa kanyang office. Habang abala sa pagliligpit ng gamit nilang mag-ina, hindi na malaya ni Marian ang pagpasok ni Gavin sa silid. Nanay, saan na po tayo titirang? Sabi po ni Ninang hindi na po tayo pwede sa kanila. Nag-aalala na tanong nga ni Gabriel. Nabanggit kasi niya dito na hindi na nga sila pwedeng tumuloy sa kaibigan niya dahil nagbago daw ang isip nito. Mas lalo na ang asawa niya. Huwag mo nang isipin yun, nak. Ako nang bahala, marami naman ditong pwedeng upahan eh. Pero wala naman po tayong perang pang-upa. Ako nang bahalang gumawa ng paraan, anak. Hahanap ako ng trabaho. Nanay, bumalik na lang po kaya tayo sa probinsya. Suwestyon pa ni Gabriel. Huminto sa kanyang ginagawa si Marian
Saka umupo nga sa tabi ng anak. Anak, narito na tayo sa Manila. Maraming trabaho ang pwede kong pasukin dito. Isa pa, mas mabilis ditong kumita ng pera kaysa sa probinsya. Mas maraming opportunity dito na pwede kong pasukin para mabigyan ko ng mas maayos na buhay. Paliwanag ni Marian sa anak. Pero nanay, ayoko naman po na nahihirapan po kayo. Huwag mo akong alalahanin na kaya ko. Sagot ni Marian bago marahang hinaplos ang pisngi, bago pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Parehong nagulat ang ina nang biglang nagsalita si Gavin mula sa kanilang likuran. Sinalubong nga ni Marian ang tingin ng lalaki at nang nakitang seryoso ito, marahan siyang tumango. Sige, sandali lang tatapusin ko to. Sagot ni Marian at mabilis na tinapos ang ginagawa. Maya-maya pa ay magkaharap na nga silang nakaupo sa cafeteria. Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Nang hindi na nga nakatiis, tanong ni Marian bago suminsim ng kanyang kape. Hindi sinasadyang, narinig ko ang usapan niyo ni Gab kanina. Kung hindi mo mamasamain, gusto ko lang sanang mag-offer ng tulong para sa inyong dalawa. Seryosong sagot ni Gavin. Anong tulong naman? Kunot noong tanong ni Marian. Gusto sana kitang bigyan ng trabaho. At ako na rin ang bahala sa tutuluyan niyo. Kung ayos lang sa'yo. Sandaling natigilan si Marian. Ang totoo, wala naman talagang silang uuwian ngayon. Kaya nahihirapan siyang tanggihan ang alok ni Gavin. Mas iisipin pa rin niya ang kanyang anak kesa sa pride niya. Ang totoo kasi niyan, kailangan ko ng assistant dahil nakalive yung assistant ko ng matagal. Ano? Assistant mo? Naku, hindi ko kaya ang trabaho na yan. Alam mo naman na hindi ako nakapagtapos, di ba? Tanggi lamang ni Marian. Isipin pa lang na lagi niyang nakikita at makakasamang lalaki. Pakiramdam niya ay hindi na nga siya makahinga. Ano pa kaya kung maging assistant siya nito? Hindi niya kaya at hindi niya hayaang muli nga siyang mabaliw sa presensya nito. Madali lang naman ang trabaho na yun. Ako nang bahala sa'yo. Sagot ni Gavin na parabang nag-aalok lang ng candy. Ayoko. Kung gusto mo talaga akong bigyan ng trabaho, kahit janitress lang, okay na sa akin yun. Sagot ni Marian na tagad namang lumarawan ang pagtataka sa mukha ni Gavin pero maya-maya lang napangiti ito nang makitang seryosong babae. Pagkatapos silang mag-usap, magkasama na nga silang bumalik sa silid ni Gavin. Hindi nagtagal lumabas na nga rin sila sa ospital, dala ang kanilang gamit. Nay, kanino pong bahay ito? Namamanghang tanong ni Gabriel nang huminto ang sasakyan ni Gavin sa tapat ng isang bungalow house. Kay Doc Gavin to, anak. Nay, bakit po palagi tayong tinutulungan ni Doc? Tanong ng paslit. Hindi naman kaagad nakasagot si Marian kaya si Gavin na ang sumagot. Hindi pa ba nabanggit ng nanay mo na magkaibigan kami nung college? Talaga po magkaibigan po kayo ni nanay? Namimilog ang mga matang bulalas ni Gabriel. Yes, we have been very close before at masaya akong makita kayo. Nakakatuwa naman po dahil may kaibigan po palang doktor ang nanay ko. Nay, bakit hindi niyo po sinabi na kaibigan niyo po pala si Doc? Hindi nawawalang ngiting sagot ni Gabriel bago humarap sa ina. Pasensya ka na, anak, ha. Busy ako sa ospital sa pag-aalaga sa'yo pero bala ko din naman talagang ipakilala sa'yo. Pagsisinungaling na nga lamang ni Marian para mas kapanipaniwala. Ayos lang po yun, Nay. At least ngayon po alam ko na. Saka, sana po, Doc, maging magkaibigan din po tayo. Masayang turan pa ni Gabriel. Of course, we will be friends. Nagpatuloy sa pag-uusap ang magama habang si Marian tahimik lamang. Matapos ipark ng maayos ang sasakyan, bumaba na rin sila at si Gavin ang nagbuhat ng gamit nilang mag-ina. Siya nga pala, may mga pagkain na rin dito, nag-grocery na rin ako kanina sa online. Habang ibinababa nga sa sofa ang mga dala niya. Salamat. Sad na lamang ni Marian. Hindi mo kailangan magpasalamat, ginagawa ko lang to na dapat noon ko pa talaga ginawa. Mahinang sagot nga ni Gavin. Sapat na para marinig ni Marian.
Nang matiyak na maayos na nga ang mag-ina niya, nagpaalam na nga na aalis si Gavin. Lumipas ang 1 buwan, tuluyan ang gumaling sa wakas si Gabriel. Palagi pa rin silang dinadalaw ni Gavin at dinadalhan ng kung ano-ano. Kaya naman naisipan ni Marian na magsimula na nga sa kanyang trabaho. Sigurado ka ba? Tanong ni Gavin nang sabihin niya ang kanyang desisyon. Oo, malaki na ang utang ko sa'yo at gusto ko nang magbayad. Saad ni Marian. Alam mo naman na hindi mo ako kailangan bayaran, di ba? Oo nga, pero gusto ko pa rin magbayad tsaka kailangan ko ring mag-ipon para sa pag-aaral ni Gab. Sagot ni Marian na pabuga naman ang hangin sa Gavin at hindi na nga nakipagtalo pa. Sige, susunduin kita bukas. Wag na, magko-commute na lang ako. Nay, may trabaho ka na po bukas? Pwede po ba akong sumama? Excited na tanong naman ni Gabriel. Nalihim pa lang, nakikinig sa kanila. Oo anak, pero hindi pwede ang bata doon. Huwag kang magalala, pupunta naman dito ang ninang Maris mo para samahan ka. Pero Nay, gusto ko pong sumama. Hindi po ako magpapasaway po sa'yo. Promise, tutulungan po kitang gawin ang trabaho mo para mapadali. Hindi pwede nak, huwag nang matigas ang ulo. Kagagaling mo lang eh. Malungkot na nga lamang na tumalikod si Gabriel at bumalik sa paglalaro. Pwede mo naman siyang isama sa trabaho, bali sa office ko na lang siya magstay. Wika naman ni Gavin na hindi natiis nga ang malungkot na anyo ng anak. Hindi naman pwedeng araw-araw kung isama ko ang anak ko sa trabaho. Ano na lang iisipin ng ibang empleyado, di ba? Huwag mo nang isipin ang sasabihin nila. 1 buwan lang naman eh. Next month, simula ng pasukan. Araw-araw na sa school ang anak. Anak mo. Biglang bawing sagot ni Gavin. Agad namang nilingon nga ni Marian ang anak. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang busy ito. Sige na nga, ikaw ang bahala. Nay, ang laki po pala ng ospital na to. Humahangang bulalas nga ni Gavin habang masayang nakatingala sa gusali na nasa kanilang harapan. Oo, kaya wag kang kung saan-saan magsususuot, baka mamaya niyan maligaw ka. Paalala naman ni Marian. Opo, Nay. Hindi po ako maglilikot, promise po. Okay, wag ka ding masyadong makulit kay Doc para hindi mo maistorbo ang trabaho niya. Makinig ka kay nanay. Trabaho ang pinunta natin dito. Malaki ang utang natin kay Doc kaya dapat makaipon ako ng pambayad sa kanya. Para na rin, may magamit tayo sa pag-aaral mo. Paalala nga ni Marian. Talaga po? Mag-aaral po ko? Salamat po, Nay. Masayang sagot nga ni Gabriel bago mahigpit ng yumakap sa ina. Nang araw ding yun, nagsimula na nga sa kanyang trabaho si Marian. Maayos naman ang naging trabaho niya at masasabi niyang magaan lang ito. Habang siya ay naglilinis, ang kanyang anak naman ay nasa office ni Gavin. Nang sumapit ang oras ng uwian, dinaanan ni Marian ang kanyang anak sa opisina nito. Anak, uwi na tayo. Mula sa labas ay tawag nga ni Marian sa anak. Sandali po, Nay! Sagot ni Gavin bago tumakbo palapit sa mesa. Nang lalakit kinuha nga ang ilang paper bags. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Marian. Mga pinamili po ni Doc para sa akin. Anak, sabi ko naman sa'yo huwag ka nang tatanggap ng mga kung ano-ano. Nakakahiya. Nay, bigay naman po niya sa akin to eh. Saka bakit po kayo mahihiya sa kanya eh? Friends naman po kayo, di ba? Nakangusong katwiran pa nga ng cute na paslit. Anak, kahit na, hindi ka pa rin dapat tumatanggap ng mga ganyang bagay. Saka wala nang sasabihin ay palusot na lamang ni Marian. Ang totoo, natatakot siyang tuluyang makuha nga ni Gavin ang loob ng kanyang anak at iwan siya nito kapag pinagpili siya. Sorry po, Nay. O sige na, mauna ka na sa lobby. Hintayin mo na lang ako doon. May pag-uusapan lang kami ni Doc. Tumangutango nga ang cute na bata at mabilis na tumakbo palabas, dala ang mga paper bags. Dahil naiwang bukas ang pinto ng opisina ni Gavin, pumasok doon si Marian. O Marian, may kailangan ka ba? Nagtatakang tanong naman ni Gavin nang makita siya. Ano na naman ang binigay mo sa anak ko? Marian, anak ko rin siya. At hindi naman masama yun. Oo,
Anak mo siya. At alam ko din na gusto mong magpakama sa kanya. Pero mali na, parati mo na lang siyang ginagawa ng ganun. Sinisilaw mo ang anak ko sa mga material na bagay. Ano bang plano mo? Kinukuha mo ang loob niya? Gamit ang yaman mo para ano? Para madali mo siyang mapasunod sa'yo. At ikaw ang pipiliin niya kapag kailangan na niyang pumili sa ating dalawa. Naluluhang tanong pa nga ni Marian. Hindi pa man tapos, pero nasasaktan na nga siya. Naisiping may posibilidad na gawin ngayon ang papiliin ng kanyang anak dahil ito ang mas may kakayahan magbigay dito ng maayos na buhay. Marian, wala akong mga planong ganyan. Mali ang iniisip mo. At anong gusto mong isipin ko? Nanunukat ang tingin na tanong naman ni Marian. Marahas na nagbuga nga ng hangin si Gavin habang nakatingin sa luha ang mga mata ng dating nobya. Ginagawa ko lang lahat ng to dahil ito ang matagal ko nang dapat ginawa. Hayaan mo naman sana akong bumawi sa anak natin. Nagsusumamong sagot ni Gavin. Nag-uusap na tayo. Hindi ka magpapakilala sa kanya bilang ama niya. Hindi pa. Hindi pa lang sa ngayon, oo. Pero darating ang araw na makikilala din niya ako. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko siya kukunin sa'yo. Paninigurado naman ni Gavin. Hindi sumagot si Marian at tuluyang umalis. Agad niyang pinahid ang kanyang mga luha nang matanaw niya ang kanyang anak. Naghahanda na nga para sa hapunan ang mag-ina. Nang may kumatok nga sa pinto, agad naman itong binuksan ni Marian at bumungad sa kanya ang delivery boy ng isang sikat na flower shop. Hawak nito ang isang bouquet ng tulips. Good evening po, ma'am. Flower delivery po. Nakaiting bati nga sa kanya ng rider. Wrong address po yata kayo, kuya. Wala po akong order na bulaklak eh. Tama po ang address, ma'am eh. Dito po ito pinapadala ni Doc Salcedo. Sagot ng rider. Doc Salcedo? Si Gavin? Bakit naman siya magpapadala ng bulaklak dito? Nagtatakang hiyaw nga ng isip ni Marian. Pakisign na lang po, ma'am. Katunayan po, natanggap niyo na po ang bulaklak. Untag sa kanya ng delivery boy. Matapos pumirma, bumalik na nga sa loob si Marian. Nay, kanino po galing yan? Ang ganda po. Tanong ni Gabriel nang makita nga ang dala ng ina. Hindi ko alam kung kanino galing anak eh. Pagsisinungaling na nga lamang ni Marian. Uy, si nanay. May manliligaw na po dito. Paano na po si Mang Kaloy? Nanunuksong tukoy pa nga ni Gabriel sa kapitbahay nila sa probinsya na matagal na ngang may gusto sa kanya. Naku, ikaw talagang bata ka. Ang bata-bata mo pa kung ano-ano nang iniisip mo. Kuno ay galit na sera mo naman ni Marian sa anak. Joke lang po. O sige na, mauna ka na sa kusina. Dalhin ko lang muna to sa silid mo. Paalam nga ni Marian sa anak bago nagtungo nga sa kanyang silid. Hanggang ngayon alam mo pa rin kung ano ang paborito kong bulaklak. Kausap nga ni Marian sa bulaklak habang marahang hinahaplos ang mga to. Nang makita niya ang maliit na card na nakaipit nga dito, kinuha niya ito at binasa ang nakasulat doon. At ang nakalagay, I'm sorry. Dalawang salita mula sa mensahe ng lalaki pero napangiti siya. Bumalik na naman sa kanyang alaala ang mga tagpunong college pa lamang sila. Sa tuwing nagtatampo siya dito, lagi itong nagpapadala ng bulaklak sa kanya. May pagkakataon pa nga na sa paaralan pa nga nito yun mismo inabot sa kanya. Kaya pati ang mga kanyang mga kaklase at ibang estudyante ay kinikilig nga sa efforts nito. Matapos pagsawayin ng sarili sa pagmamasid, sa mga bulaklak lumabas na nga rin siya sa kanyang silid para magtungo sa kusina. Nay, ang tagal niyo po, kanina pa ako nagugutom. May lumamig na din po yung pagkain. Nakasimangot na sa ni Gab. Sorry po, may inayos lang si nanay. Palusot naman ni Marian. Kinabukasan dinaanan nga ulit sila ni Gavin papasok sa ospital. Salamat. Habang nasa biyahe ay saad ni Marian. Salamat saan? Sa lahat-lahat. Pati na rin sa flowers kagabi. May hiyang sagot ni Marian. Halos malaglag naman ang kanyang panty nang matamis nang umiti si Gavin. Ngiting matagal na nga niyang hindi nasilayan
sa mga labi nito. Wala yun. Nakakamiss din pala ang bigyan ka ng bulaklak. Sana pwede pa tayong bumalik sa nakaraan, no? Sagot ni Gavin at hindi naman maipaliwanag ni Marian ang emosyon na saglit nga niyang nasilip sa mga mata nito. Emosyong nagpapakita ng pangihinayang. Bigla namang bumigat ang pakiramdam ni Marian. Ang naisip na baka may pamilya na nga si Gavin. Maliban kasi sa pagiging doktor nito, wala na nga siyang ibang alam tungkol dito. Ikaw, wala ka bang na-miss sa nakaraan natin? Maya-maya ay masuyong tanong ni Gavin nang hindi sumagot si Marian. Meron naman. Marami. Na-miss ko ang panahong nag-aaral pa ako. Minsan nga naiisip ko, kung hindi kaya kita nakilala naging nurse kaya ako? Natupad ko kaya ang pangarap ko? Nagsisisi ka ba? Tanong ni Gavin. Minsan, lalo na sa tuwing nagkakasakit ang anak ko, tapos hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pampagamot. Nagsisisi talaga ako, kasi kung nakapagtapos lang sana ako, hindi lang ganitong buhay ang kaya kong ibigay sa kanya. Pero never ko namang pinagsisihan na dumating sa buhay ko si Gabriel, dahil siyang naging lakas ko at naging karamay ko sa lahat ng problemang dumating sa buhay ko. Siyang naging lakas ko para harapin ang mundong puno ng panghuhusga. Sagot ni Marian. Napaigtad na nga lamang siya nang lumapit sa kanyang palad ang mainit na kamay ni Gavin. I'm sorry kung maibabalik ko lang sana ang lahat sa dati. Sana sinamahan kita. Sana naging katuwang mo ko. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, doktor ka na. Natupad mo na ang pangarap mo. Sadama ni Marian. Pangarap ko na naging dahilan para mag-isang maghirap ang babaeng pinakamamahal ko. Tugtong ni Gavin. Pakiramdam nga ni Marian. Natunaw nga ang kanyang puso sa narinig. Hindi pa man siya nakakasagot ay inangat na nga ni Gavin ang kanyang kamay at dinala ito sa tapat ng puso nito. Halos sumabog sa lakas ng kabog ng dibdib ni Marian nang nararamdaman ang malakas na pintig ng puso ng binata. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sinisigaw nito. Wika pa nga ni Gavin ang malamyos nitong tinig. Pinigilan nga ni Marian ang sariling mapatili sa kilig pero hindi na nga niya napigilan pang tumili nang biglang nagpreno nga si Gavin. At halos masubsob siya sa dashboard ng sasakyan. Mabuti na lang at nakasuot nga siya ng seatbelt. Anong nangyari? Takot na tanong nga ni Marian. May asong biglang tumawid. Kumakamot sa ulong sagot ni Gavin. Natameme naman si Marian. Nandun na eh. Kinikilig na nga sana siya pero naudlot pa. Nang lingunin niya ang kanyang anak, nakita niyang tulog na tulog pa rin ito. Nasaan na nga tayo? Tanong ni Gavin. Quezon City. Saad naman ni Marian sabay umirap. No, I mean, ano na nga yung pinag-uusapan natin kanina? Nakangiting tanong ni Gavin. Wala. Ayoko nang pag-usapan yun. Baka mamaya yan kung ano pang mangyari sa atin. Nakairap na sagot na nga lamang ni Marian. Napahagalpak na nga lamang sa tawa si Gavin bago muling itinuon nga ang atensyon sa pagmamaneho. Kamusta nga pala ang mga magulang mo? Maya-maya pa ay seryosong tanong ni Marian. Nag-migrate na sila sa States. Bakit nagpaiwan ka dito? Curious na tanong ni Marian. Oo, dahil hinahanap ko kayo. Bakit pa? Wala ka pa rin bang asawa? Panguusisa nga nito. Paano naman ako mag-aasawa? Kung ngayon ko palang natagpuan yung soon-to-be wife ko. Soon-to-be bride. Sagot ni Gavin. Uy, pwede ba? Huwag mo nga akong pinaglololo ko dyan. Sa propesyon mong yan at sa itsura mo, malagbong wala ka namang maging jowa. Mataray na sagot nga ni Marian. Meron naman. Fling lang. Pero may naging girlfriend ako kaso nag-break na kami. Hindi ko kasi maibigay sa kanya buong pagmamahal ko. Kasi nakalaan na yun para sa'yo at sa anak natin. Akala ko kasi hindi na tayo magkikita kahit kailan. Pag-amin nga ni Gavin. Nasaan ang girlfriend mo? Tanong ni Marian, pilit na ikinukubli ang selos na nararamdaman. Naghiwalay kami nung araw na aksidente si Gab. Hindi ko kayang ugali niya eh. Mahilig siyang makipag-socialize.
At walang direksyon ng buhay, puro barkada. Ayoko naman na. Ganun. Isa pa, sinubukan ko lang naman ang sarili ko kung kaya ko bang magmahal ng iba. Pero hindi pala. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Malamlam ang mga matang saad ni Gavin. Hindi sumagot si Marian. Hanggang narating nila ang ospital ay hindi na sila nag-usap pa. Dahil tulog na tulog pa rin si Gab kaya binuhat na lang ito ni Gavin at dinala sa kanyang office. Hindi naman maiwasan pagtinginanan sila ng mga empleyado doon at pag-isipan ng hindi maganda. 3 buwan na ang nakalipas simula nang magtrabaho si Marian sa hospital. Naging maayos naman ang kanyang trabaho, ganun din ang relasyon nila ni Gavin. Ginagawa nito ang lahat upang ipakita sa kanya kung gaano sila kahalaga dito. Ito rin ang naghahatid sundo kay Gabriel sa school, bagay na ipinagpapasalamat niya. Tuwing tapos na ang klase ng kanyang anak, ay dinadala ito ni Gavin sa hospital at sabay na silang uuwi pagkatapos ng kanyang duty. Hanggang isang araw, habang masayang kumakain sa kantin si Gavin at Marian kasama ang kanilang anak, biglang sumulpot ang isang magandang babaeng mestisahin. So, kaya pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil totoo palang balitang nahuhumaling ka sa ibang babae. Mataray na saad ni Isa. Nakatayo ito sa isang dipa, ang layo mula sa 3. Gulat na napatayo naman si Gavin nang makita ang babae. Isa, anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko lang naman ang boyfriend ko na may iba na palang pinagkakaabalahan. Galit na sagot ni Isa. Isa please, huwag kang mag-iskandalo rito. Mariing sagot ni Gavin. At bakit? Dahil ayaw mong mapahiya ang babaeng yan. Isa, umalis ka na. Tapos na tayo, diba? Malinaw na malinaw. Matigas na wika nga ni Gavin. Napahilamos pa nga siya sa mukha nang makitang nasa kanila ang atensyon ng mga taong nandoon. Hindi pa tayo tapos, Gavin. Binigyan lang kita ng panahon para makapag-isip. Pero hindi ibig sabihin nun, hiwalay na tayo. Fine, pero umalis ka na muna. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Sagot ni Gavin at pilit pinapagaan ang sitwasyon. Naawa siya kay Marian at sa kanilang anak. Ayaw niyang mapahiya ang mga to. Hindi ako aalis. Kung may dapat bang umalis dito, silang mag-ina yon. Galit na duro pa nga ni Isa sa mag-ina. Isa, nagpipigil ang galit na sambit naman ni Gavin sa pangalan nito. Aalis na lang po kami. Mukhang kailangan niyong mag-usap. Kahit nasasaktan ay magalang na paalam nga ni Marian. Hindi niyo kailangan umalis. Pigil naman ni Gavin sa babae at tangkang hahawakan nga ito pero mabilis itong umiwas. Mabuti naman. May pakiramdam ka din naman pala. Alam mo, hindi naman sana ako aabot sa ganito kung hindi kayo dumating sa buhay namin. Manghampas lupa. Nangigigil na sagot nga ni Isa. Ma'am, sandali lang po. Kahit naman po mahirap lang kami, may dignidad naman po kami. Huwag niyo kaming pahiyain ng ganito dahil hindi namin deserve to. Palaban na nga na sa ni Marian. Ha? Dignidad? Ang lumandi sa boyfriend ng iba? Nanunoy ang tanong nga ni Isa. Hindi na nagawang ipagtanggol pa ni Marian ang sarili dahil hinila na nga ni Gavin si Isa palabas. Nanay, sino pa yung babaeng yun? Bakit parang galit na galit po siya sa'yo? Nagtatakang tanong pa nga ni Gabriel. Hindi ko siya kilala, anak eh. Pero parang familiar siya sa akin. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Nay, girlfriend po yata siya ni Doc. Wala na po palang pag-asa na maging kayo. Malungkot nga na saad ni Gabriel. Anak, hindi mo na dapat iniisip ang bagay na yan. Halika na, umuwi na tayo. Sagot na nga lamang ni Marian bago inakay nga ng palabas ng gusali. Matapos kunin sa locker ang kanyang mga gamit, lumabas na nga sila at sumakay na nga ng taxi at nagpahatid na nga pa uwi. Hindi malaman ni Marian kung dapat pa ba siyang bumalik sa trabaho pagkatapos ng iskandalo na nangyari kanina. Sigurado siyang siya at si Gavin ang laman ng usapan ngayon ng mga empleyado doon. Pero nanghihinayang naman siya
sa kanyang trabaho. Malaki ang sahod niya at hindi pa siya gaanong pagod. Malaki rin ang naitatabi niya sa kanyang buwanang sahod. Sa kabilang banda, gusto niyang magalit kay Gavin dahil nagsinungaling ito sa kanya. Ang sabi nito ay hiwalay na ito sa nobya nito, kaya naman hindi niya napigil ang sariling umasa na totoo ang mga pinapakita nito sa kanya. Pero nagkamali siya dahil nagsinungaling na naman ito sa kanya. Hindi na namalayan ni Marian ang pagpatak ng ilang butil ng luha sa kanyang mata. At bago pa man ito mapansin ng kanyang anak, tinuyo na niya ito gamit ang kanyang palad. Nang huminto ang taxi sa tapat ng gate, dinukot ni Marian ang kanyang wallet at kumuha ng pera at agad itong inabot sa driver. Nagulat pa siya nang magsalita si Gabriel. "Nay, bakit po may mga pulis?" Tanong nga ng bata. Agad namang sinundan ng tingin ni Marian ang tinitignan ng kanyang anak at maging siya nagtaka nang makita ang dalawang pulis na nakatayo sa labas ng gate. "Halika na anak, bumaba na tayo." Ayaw nga ni Marian at tinalalayan nga ang paslit. "Tao po!" Tawag nga ng pulis na hindi na malaya ng paglapit nga ng mag-ina. Magandang araw po sir. May paglilingkod po ba ako?" Magalang na tanong ni Marian sa mga to. Lumingon naman ang mga to sa gawin ng mag-ina at nagbigay galang. "Magandang araw din po ma'am. Ako po si Sergeant Cruz. Narito po kami para iparating sa inyo na may nakuha na po kami impormasyon sa kotseng nag-hit and run sa inyong anak. Sa kasalukuyan po, nasa kustodiya na naman po ang kotse at inaalam na namin ang pagkakakilanlan ng may-ari." Pagbibigay alam nga ng pulis. Hindi naman napigil nga ni Marian ang matuwa sa nalaman. Sa wakas makakamit na ng kanyang anak ang hustisya. "Maraming salamat po sir." Saad ni Marian. "Wala nga naman po ma'am. Hindi na rin po kami magtatagal." Paalam nga ni Sergeant Cruz. Nanay, makukulong na po ba yung driver na sumagasa po sa akin? Nang wala na ang mga pulis, ay tanong ni Gabriel. Hinawakan naman ni Marian ang pisngi ng bata. "Oo anak, sana lang malaman nila kung sino siya." Samantalang pagdating nga sa kanyang office, padaskol nga na binitawan ni Gavin si Isa. "Anong ginagawa mo dito?" Tiimbagang nga na tanong niya. "Tinadalaw ka? Ilang linggo ka nang walang paramdam sa akin." "Isa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, may hiwalay na tayo. Kaya pwede ba tigilan mo na ako?" "No, hindi pa tayo hiwalay at never naman tayong maghihiwalay." Desperadang saad ni Isa. "Ano ba talagang gusto mo ha?" Nagpupuyos nga sa galit, natanong naman ni Gavin. Ikaw lang naman ang gusto ko. Alam mo naman yun, di ba?" Nangaakit na sagot nga ni Isa. "Pero ayoko sa'yo, lalo na sa ugali mo. Hindi mo ba matanggap yun?" Nauubusan na pasensya, nasaad ni Gavin. "Hindi, kahit kailan hindi ko matatanggap na iniwan mo ko. Lalo na kung ipagpapalit mo lang naman ako sa mag-inang pulubing yun. Alam ko naman kung bakit ka nagkakaganyan eh, dahil sa kanila." Galit na sigaw nga ni Isa. Dahil sa ginawa nito, biglang nandilim ang paningin ni Gavin at parang gusto na nga lamang niya itong sampalin pero nananaig pa rin ang pagiging gentleman niya. "Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan, si Marian. Sa harap ko dahil wala kang alam." Galit na sagot nga ni Gavin bago binitawan si Isa. "So, Marian pala ang pangalan niya. Malandi siya? Mga agaw?" Naniningkit ang mga matang saad ni Isa na tuluyan ng kinain ng selos. Hindi niya matanggap na pinagtanggol ni Gavin ang babae. "Tumahimik ka na. At ito ang tandaan mo, kahit kailan walang inagaw sa iyo si Marian. Wala kaming relasyon at mas lalong wala tayong relasyon. Sadyang mabuting tao lang siya, hindi mo katulad." Dahil sa masakit na sinabi ni Gavin, hindi napigilan ni Isang mapaiyak. "Ano bang dapat kong gawin para mahalin mo ko?" Umiiyak nga nitong tanong. "Wala kang kailangan gawin dahil hindi naman natuturuan ng puso. Pero sana, unahin mong mahalin ang sarili mo bago ibang tao." Kalmado na sagot ni Gavin.
Hindi sumagot si Isa. Patuloy lang sa pagiyak. Maya-maya ay nagangat nga ito ng muka at galit na nagsalita. Nakakainis talaga yung mag-inang yun. Sana, tinuluyan ko ng anak niya. Hindi pa napuruhan. Galit na sambit ni Isa na hindi inaasahang marinig ni Gavin. Nilapitan ni Gavin ang babae at kinuha ang isa nitong braso. Teka, anong sabi mo? Wala. Ano ba? Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Nakangiwing sagot ni Isa. Talagang masasaktan ka sa akin. Ulitin mo yung sinabi mo. Wala akong uulitin. Dahil wala naman akong sinabi. Galit na piksi ni Isa. Malayong malayo sa nakakaawa nitong muka. San ka pumunta? Sa araw pagkatapos nating maghiwalay. Ha? Ano pang klaseng tanong yan? Siyempre sa bahay. Nag-iiyak. Imposible. Umamin ka na. Ikaw bang nag-hit and run kay Gabriel? Halos pumutok na nga ang mga ugat sa leeg na tanong ni Gavin. Anong ako? Pwede ba? Wala akong alam sa mga binibintang mo sa akin. Pagkakaila pa nga ni Isa, na agad lumikot nga ang mga mata. Hindi kita pinagbibintangan. Tinatanong lang kita. Sagot ni Gavin at mas lalo pang tumindi ang paghihinala nga sa babae. Wala akong alam sa sinasabi mo. Aalis na ako. Bago pa man makasagot si Gavin, tuluyan ang nakaalis si Isa. Hinabol pa nga niya ito pero ang hulihan na lang ng sasakyan nito ang inabot niya. Napabulalas na nga lamang ng mura si Gavin. Sinuntok ang pader, malapit sa kanya. Dahil hindi mapalagay, nagtungo sa presinto si Gavin. Chief, ano na pong latest update sa nakasagasa kay Gabriel Sebastian? Tanong ni Gavin. Hawak na po namin ang sasakyan na natagpuan namin sa isang abandonadong bahay sa Caloocan. Inaalam na lang po namin kung sinong may-ari. Sagot nga ng pulis. Pwede ko bang makita ang sasakyan? Pigil hiningang tanong ni Gavin. Malakas ang pakiramdam niyang may malalaman nga siya ngayon. Opo sir, sumunod po kayo sa akin. Sagot ng pulis at nauna nang naglakad. Pagdating sa parking, na nasa likod ng presinto, tinanggal ng isang pulis ang takip ng kotse. Hindi naman makapaniwala si Gavin nang makita ang sasakyan. Ilang beses pa nga niya itong siniyasat. Hindi nga siya maaaring magkamali, pero hindi din niya alam kung ano ang dapat gawin. Masyadong maimpluwensya at malakas ang pamilya ni Isa. At alam niyang kung malalagay nga ito sa alanganin, babalikan ng mga to ang magina. Kilala niyo po ba ang sasakyan na yan, sir? Tanong ng pulis dahilan para matauhan si Gavin. Ha? Hindi eh. Pagsisinungaling niya. Ganun po ba? Hinihintay lang po namin na lumabas po ang report na hinihingi po namin sa ahensya para makumpirma kung kanino po ang sasakyan na yan. Naiparating na rin po namin kay Mrs. Sebastian ang tungkol dito. Hindi sumagot si Gavin. Tulala siyang lumabas sa presinto. Hati ang nararamdaman niya. Gusto niyang bigyan ng hustisya ang nangyari kay Gabriel, pero natatakot din siya para sa kaligtasan ng mga ito. Alam niyang kapag nalaman ni Marian, ang totoo susugod ito kay Isa at hindi niya hahayaang mangyari yun dahil pwede itong mapahamak. Sa dami ng iniisip niya, natagpuan na lang ni Gavin ang kanyang sarili sa bar at uminom ng alak. Nang medyo may tama na siya, tumayo na siya ay nag-iwan ng bayad sa mesa. Nag-drive siya patungo sa bahay niya kung saan naroon ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ng ilang beses na pagpindot sa doorbell, nakita niyang lumabas ng bahay si Marian. Napakaganda nitong tingnan sa suot nitong floral dress na hapit sa katawan habang nakatali naman pataas ang mahaba nitong buhok. Oh Gavin, naparito ka. Nagtataka nga nitong tanong. Pwede ba tayong mag-usap? Mapungay ang mga matang tanong nga pabalik ni Gavin. Sure, pasok ka. Nagalinlangan na sagot ni Marian nang maamoy nitong amoy alak ng lalaki. Salamat. Si Gab, tulog na ba? Oo, kanina pa. Napagod yata eh. Pagdating sa loob ng bahay magkatabi nga, na umupo sa sofa ang dalawa.
Marian, gusto kong humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Lalo na sa nangyari kanina. I'm really sorry. Wala yun. Hindi rin naman ako umaasa na nagsasabi ka ng totoo na wala kang girlfriend. Siyempre sa itsura mong yan, imposible namang maging single ka, diba? Sagot ni Marian at pilit nga na itinago ang pait na nararamdaman. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Nang sinabi kong single ako, hindi ko rin maintindihan si Isa kung bakit pa niya ako ginugulo. Paliwanag ni Gavin. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag. Wala na naman tayo, diba? Ang mahalaga, bumabawi ka sa anak natin. Kahit pa hindi pa natin masabi sa kanya na ikaw talaga ang kanyang ama. Marian, maniwala ka sa akin. Hiwalay na kami talaga ni Isa. Bumabalik lang siya sa buhay ko at handa akong gawin ng lahat para mabuo tayo bilang pamilya. Saad ni Gavin bago kinuha ang isang kamay ni Marian at dinala ito sa kanyang bibig. Mukhang malabong mangyari ang gusto mo, Gavin. Hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako ulit, tulad ng dati. Hindi nakasagot si Marian sa lalaki at pilit itinago ang kilig na nararamdaman. Sa kabila ng mga pinagdaanan nila, hindi niya maiwasan, makaramdam pa rin ng kilig dito. Aalis na sana si Marian para lumayo kay Gavin nang bigla nitong hinawakan ang kanyang batok para pigilan at sa kanito inilapit ang mukha sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Marian nang ma-realize kung ano ang gustong gawin ni Gavin, pero wala siyang lakas para pigilan ito hanggang naramdaman na niya ang mainit at mamasa-masa nitong labi sa kanyang bibig. Noong una ay pumalag siya, pero kalaunan ay natangay na rin siya sa sensyasong dulot ng ginagawa ni Gavin sa kanya. I'm sorry, mahal na mahal kita. Pagkatapos ng makapagtunga na hiningang halikan, sambit ni Gavin. Mahal na mahal din kita. Minsan, naiinis na ako sa sarili ko dahil sa kabila ng lahat na mahal pa rin kita. Naiiyak na pag-amin ni Marian. Marahan naman tinuyo ni Gavin ang kanyang mukha at muli nilang pinagsaluhan ng mainit na halik. Maya-maya pa ay naging mas mapusok na si Gavin. Naglakbay na sa leeg ni Marian ang mga labi nito at nagsimula na ring maging malikot ang mga kamay nitong humahaplos sa iba't ibang parte ng katawan ng babae. Hindi na pumalag si Marian, sa halip tinugon niya nang may pananabik ang mga ginagawa sa kanya ni Gavin. At sa ikalawang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muling isinuko ni Marian ang kanyang sarili sa lalaki. Kinabukasan, nagising si Marian na hindi siya nag-iisa sa kanyang silid. Katabi niya si Gavin at tuwald niya wala din itong anumang saplot sa katawan. Good morning! Basiglang bati nga ni Gavin kay Marian. Good morning din. Nahihiyang sagot ni Marian. Sumandal sa headboard ng kama si Gavin bago niyakap si Marian. Thank you for the wonderful night. Kung alam mo lang kung gaano kita na-miss. Nahihiyang napakagat nga ng labi si Marian. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa siyang ipagkanulo nga ng sarili niyang katawan. Okay ka lang ba? Tanong ni Gavin nang hindi siya sumagot. Mauna ka na nang lumabas. Baka kasi magising na si Gab, makita ka pa niya dito. Pag-iiba ni Marian sa kanilang topic. Biglang nga siyang nakaramdam ng hiya para sa kanyang anak. Napatingin naman si Gavin nang makitang hindi mo palagay si Marian. Huwag mo nang isipin ang anak natin. Ako nang bahala sa kanya. Sagot ng alabang ni Gavin, sabay kindat. Kinikilig na kinurot nga ni Marian sa tagiliran ng lalaki. Pagkatapos maligo at magbihis, lumabas na nga si Gavin sa silid. Naiwan naman si Marian na nagiinit ang muka. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kahapon lang ay nangako nga siya sa kanyang sarili na iiwas na nga sa lalaki, pero heto nga at may naganap na sa pagitan nila. Pati ang tunay na damdamin niya ay inamin na rin niya. Nang kumalma nga siya, inayos naman niya ang kanyang sarili. Naligo na rin siya bago bumaba sa kusina para maghanda ng agahan. Habang nagluluto sila, mula sa likuran iniyakap ni Gavin
si Marian. Baka makita tayo ni Gabriel. Piksi naman ni Marian. Bakit ka ba nahihiya sa anak natin? Mabuti nang makita niyang ganito tayo para masabi na natin sa kanya na ako ang tatay niya. Sagot ni Gavin, bigla namang nag-alinlangan si Marian. Pero hindi ba masyado naman yatang mabilis? Kailan mo pa gustong sabihin sa kanya? Malaki na ang anak natin. Baka lalo siyang magalit sa atin kung maglilihim pa tayo ng mas matagal. Saad naman ni Gavin. Alam ko naman yun. Pero nakakatakot kasi. Hinawakan ni Gavin ang magkabilang pisngi niya. Wala kang dapat ikatakot. Mauunawaan niya tayo dahil pinalaki mo siya ng maayos. Hindi nakasagot si Marian at tuluyang hinarap si Gavin. Siya nga pala, may pumunta ng pulis dito kahapon, sinabi nilang nakita na nila yung sasakyan na sumagasa kay Gabriel at iniimbestigahan na nila ito para matukoy kung sinong nagmamayari. Wika nga ni Marian, bigla namang nanlamig si Gavin. Ganun ba? Tumawag na ba sila sa'yo? Tanong nga ni Gavin bago humigop ng kape. Wala pa ulit silang update eh. Pero alam mo, kahit paano masaya kami ng anak mo dahil may pag-asa ng makulong yung walang hiyang driver na yun. Komento nga ni Marian, hindi sumagot si Gavin at marahan lang tumango. Gavin, tutulungan mo ba ako mapakulong kung sakaling mahanap na kung sinong nakasagasa sa anak natin? Tanong ni Marian, alam niyang malaking halaga ang kakailanganin niya at wala naman siyang ibang mapagkukunan. Tumango naman si Gavin. Oo naman. Salamat. Umupo ka na. Tapos na tong niluluto ko. Tatawagin ko lang si Gabriel. Paalam nga ni Marian nang maiwang mag-isa sa kusina. Nahulog nga sa malalim na pag-iisip si Gavin. Gusto nga niyang iiwas sa gulo ang kanyang magina, kaya isang paraan ang naisip niya. Nang bumalik sa kusina si Marian kasama na nito si Gabriel na ngayon, ay may malaking ngiti sa labi. Good morning po, totoo po palang nandito kayo. Akala ko po nagjo-joke lang si nanay eh. Masayang bati nga ni Gab kay Gavin. Good morning din. Kumain na tayo. May pupuntahan tayo ngayon. Saan po? Excited na tanong nga ni Gabriel. Pupunta tayo sa Palawan. Magbabakasyon tayo. Bakasyon? Pero paano ang trabaho ko? Hindi ako nakapag-file ng leave eh. Nag-aalalang sagot naman ni Marian. Ako nang bahala doon. Nakalimutan mo na bang ako ang boss mo? Nakaiting tanong naman ni Gavin. Sige, pero paano naman ang school ni Gabriel? Dadaan tayo doon. Ipagpapaalam natin siya. Hindi sumagot pa nga si Marian dahil mukhang pinagplanuhan na naman ito ni Gavin. Talaga po? Salamat po, Dok. Singit naman ni Gab. Gusto mo ba? Tumangutango naman ng masaya ang paslit. Maya-maya pa nagsimula na nga silang kumain. Tahimik lang si Marian, tila malalim ang iniisip. Habang masaya naman nag-uusap ang mag-ama. Nang matapos kumain, hinarap nga niya ang anak. Anak, di ba lagi mong tinatanong kung sinong tatay mo? Ngayon, sasabihin ko na sa'yo kung sino siya. Napakunot na ang bata. Hindi na po kailangan, Nay. Masaya na po ako ngayong kasama natin si Doc. Ikaw na rin po ang nagsabi na hindi ko na po siya dapat panghanapin, diba? Pero anak, gusto kong malaman mo na si Doc ang tatay mo. Ilang segundong hindi nakakilos si Gabriel. Ganon din si Gavin. Pero maya-maya pa, ay umiiyak na nga nitong niyakap ang ama. Ikaw po pala ang tatay ko? Bakit hindi niyo po sinabi kaagad? Alam niyo po bang, lagi po akong nagdarasal na sana ikaw na lang po ang tatay ko dahil mabait kayo sa akin? Humihikbing saad pa nga ni Gabriel. Umiiyak na niyakap nga ni Gavin pabalik ang paslit. Tinupad na nga niya ang wish mo, anak. Dahil ako talaga ang tatay mo. Sorry kung hindi ko masabi sa'yo. Takot kasi akong baka magalit sa akin ang nanay mo dahil malaki ang kasalanan ko sa inyo. Dumaan ang mahabang sandali at nanatiling magkayakap nga ang mag-ama. Si Gabriel ang unang kumalas. Sa yakapan nila at hinarap nga ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, ipangako niyo po sa akin na hindi na po tayo maghihiwalay ulit, ha? Oo naman, anak. Hindi na dahil gagawin ni tatay ang lahat para lagi tayong magkakasama.
Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo. At kahit anong mangyari po, protektahan ko kayo. Masayang sumagot ng pasasalamat si Gabriel bago sabay na niyakap nga ang kanyang mga magulang. Pagkatapos magpaalam sa guro at principal, tumuloy na nga sila sa Palawan. Pag-apak pa lang nila sa resort, tuwang-tuwa na nga na nagtampisaw sa tubig si Gabriel habang masayang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang. Wow, tay, ang ganda po pala dagat dito, no? Masayang bulalas nga nito. Oo, anak. At pangako hindi lang ito ang magandang lugar na pupuntahan mo. Sa sunod, mag-out of town naman tayo. Talaga po, tay. Excited na po ako. Ako rin, anak. Excited na akong palagi ko kayong makasama ng nanay mo. Marahang kumunot nga ni Marian. Nakangiti naman na hinuli ng lalaki ang kamay nito at pinag-isa ang kanilang mga palad. Baka naman masyado mo nang ini-spoil ang anak natin, ha? Ngumiti lang naman si Gabriel. Ganun din si Gavin. Sabay saad nga nito, maliit na bagay lang yan. Isang linggo na malagi nga sa Boracay ang mag-anak. Ang hindi alam ni Marian, habang naroon nga sila ay palihim na kumikilos si Gavin para malutas ang kanyang problema. Nang matiyak na okay na nga sa lungsod, nagpa siya si Gavin na bumalik. Tay, aalis na po ba tayo? Isang umaga tanong nga ni Gabriel nang makita na nag-iimpake na nga ang kanyang mga magulang. Oo anak, marami pa kasi akong trabahong kailangan gawin eh. Pero huwag kang mag-alala dahil magbabakasyon tayo. Okay po, tay. Salamat po pala. Nag-enjoy po ako dito. Ako rin anak, nag-enjoy akong kasama kayo ng nanay mo. Bakit bigla naman yata ang pag-uwi natin? Nagtatakang tanong naman ni Marian. Wala kasing nabanggit si Gavin kahapon. Nalilisanin na nga nila ang lugar. May biglaan kasi akong meeting. Pasensya na kung naputol ang bakasyon natin. Ano ka ba? Okay lang. Alam ko naman kung gaano ka kabisi eh. At alam ko rin na malaking abala sa'yo ang isang linggong pananatili natin dito. Sagot ni Marian. Kahit kailan hindi kayo naging abala sa akin. Gusto ko pa nga na magtagal tayo dito kaso kailangan na rin ako sa ospital. Naiintindihan ko naman yun. Masuyo namang hinaplos ni Gavin ang pisngi ng babae bago ito niyakap ng mahigpit. May problema ba? Tanong nga ni Maria ng maramdaman na parang may kakaiba sa kilos ng kasintahan. Wala naman. Masaya lang ako dahil kasama ko kayo at napatawad niyo na ako sa wakas. Salamat dahil hindi ka naging madamot sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na patunayan ang sarili sa inyong mag-ina. Saad nga ni Gavin. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil hindi ka sumuko at hindi mo tinalikuran ang responsibilidad mo sa anak natin. Minsan nga iniisip ko, what if hindi ako lumayo at hinintay kita? Ano na kaya tayo ngayon? Siguro kasal na tayo. Baka nga may mga kapatid na si Gabriel eh. Saad pa nga ni Marian. Tulad ni Marian, nakaramdam din ng panghihinayang si Gavin. Huminga siya ng malalim bago niyakap ang kasintahan. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Ang mahalaga magkakasama na tayo ngayon at masaya. At pangako, mangyayari din yan kahit medyo late na. Magpapakasal tayo at mag-aanak ng marami. Masuyong saad pa nga ni Gavin habang nakatitig kay Marian. Nahihiya namang iniwas ni Marian din, kaya naman hindi niya natagalan ang titig sa kanya ng lalaki. Sus, ikaw talaga puro kabiro. Kahit hindi mo na ako pakasalan, kilalanin mo lang ang anak ko, okay na ako. Magpapakasal tayo, hindi dahil may anak na tayo, kundi dahil mahal natin ang isa't isa. At gagawin ko yan, may mga bagay lang akong kailangan unahin. Sad nga nito. Sandali pang nagpalitan ng matamis na pangako sa isa't isa si Gavin at Marian hanggang dumating ang kanilang sundo na maghahatid sa kanila sa airport. Isang linggo ang lumipas simula nang bumalik sa Maynila ang mag-anak at iyon na rin ang huling beses na nakasama nila si Gavin. Matapos sila nitong ihatid ay nagmamadali na rin itong umalis dahil may hinahabol itong oras. Nagbilin lang itong wag na muna silang lumabas ng bahay, kaya maging si Gabriel
ay hindi pa rin pumapasok sa school. Kaya naman inip na sila at naubusan na ng gagawin. Nay, bakit po hindi tayo po nadalaw kay tatay? Nang hindi na ka nakatiis ng tanong si Gabriel. Hindi ko rin alam anak eh. Baka busy lang ang tatay mo. Pero dati naman po, kahit naman po busy siya, lagi naman po siyang pumupunta dito eh. Baka iba ngayon anak. Sagot na nga lamang ni Marian. Bandang tanghali nang may nag-doorbell nga. Lumabas si Marian para sinuhin ng tao sa gate. Nagulat pa nga siya nang bumungad sa kanya si Isa. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong niya. So totoo nga ang balitang ibinabahay kayo ng boyfriend ko. Sa halip nga na sumagot, mataray nga na patutsyada ni Isa. Excuse me? Matapang na saad naman ni Marian. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Napangisi si Marian. Well, narinig ko naman pero sa pagkakaalam ko, hiwalay na kayo at siya mismong nagsabi. Pagak na tumawa si Isa. Bago tinignan ng may pangiinsulto si Marian. Yun ba talaga ang sinabi sa'yo ni Gavin? Para bilugin ang ulo mo? Hindi papatalong tanong nga ni Isa. Umalis ka na. Ayoko ng gulo. Sada nga lamang ni Marian. Ayaw mo pala ng gulo eh. Pero bakit nandito ka? Ikaw ang umalis at isama mo na ang anak nyo. Hindi kami alis dito hanggat hindi si Gavin ang nagsasabi. Ah, ganun. Ang kapal nga naman talaga ng mukha mo. Duro nga ni Isa kay Marian nang hindi pa nga ito nakontento malakas nitong hinakit ang buhok ng babae. Walang iya ka? Bitawan mo ko. Sigaw ni Marian habang pilit kumakawala sa babae. Bakit ko naman gagawin yon? Gustong gusto ko nang mawala ka sa landas namin eh. Nang nakitang walang balak tumigil si Isa, sa pananakit sa kanya buong puwersa nga itong itinulak ni Marian. Dahilan para sumadsa dito sa sahig. Masyado kang matapang. Kabit ka lang naman. Nagpupuyos ang kalooban na sigaw nga ni Isa. Matamis na mangumiti si Marian habang matapang na nilalabanan ang tingin ng babae. Kabit? Bakit? Kasal ba kayo? Asawa mo ba si Gavin? Sunod-sunod na tanong nga ni Marian habang may pangaasar ng ngiti. Ni hindi ka nga yata niya pinangakuan ng kasal eh. Dagdag pa nga niya, nalalong ikinagalit nga ni Isa. Ah, ganun. Sige, itong sayo. Sagot ni Isa bago dumampot nga ng maliit na bato at pinukol kay Marian. Isa, ano ba tumigil ka na? Huwag kang immature. Ano, masakit ba? Baliw. Pabalik na nga sana sa loob ng bahay si Marian pero bigla nga siyang hinila ni Isa sa buhok nito. Napasigaw siya sa sakit dahil pakaramdam niya napupunit nga ang anit niya. Humahangos naman na lumabas nga si Gabriel at nakita nitong nangyayari. Bitiwan niyo po ang nanay ko, wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo eh. Oh, poor little boy. How was your feeling? Okay ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Nangu-okray pa nga na tanong ni Isa. Binaliwala ni Marian ang sinabi ni Isa. Nang mabitawan siya nito, mabilis nga siyang tumakbo at yumakap sa kanyang anak. Pareho pa nga silang nagulat nang marinig ang familiar na ugong ng sasakyan ni Gavin. Tatay! Malakas na tawag nga ni Gabriel sa ama na parabang sa pagdating nito ay mayroon ng poprotekta sa kanila. Anong nangyayari dito? Tanong nga ni Gavin. Nang walang nakuhang sagot si Isa naman ang hinarap nito. Anong ginagawa mo dito? Madilim ang anyong tanong nga ni Gavin kay Isa. Inaalam ko lang naman kung bakit madalas kang pumupunta dito. Bagay na hindi mo naman dating ginagawa. And I found out na ibinabahay mo na pala ang babae mo. Hindi ko babae si Marian. She's my girlfriend. Matapang na saad nga ni Gavin. Kasunod ng malakas na sampal mula kay Isa. Kaya pala ginagawa mong lahat dahil nakipagrelasyon ka sa kanya. Ipagpapalit mo na lang ako sa isang babaeng disgrasyada pa. Namumula sa galit na turan nga nito. At least, hindi mo siya katulad na walang konsensya. Matiim nga na sagot ni Gavin. Magsama kayo. Akala mo magiging masaya kayo? No way! Dahil gagawin ko ang lahat para pasakitan kayo. Banta pa nga ni Isa. Hindi naman natinag si Gavin at lumapit pa nga dito habang si Maria naman
Mahigpit na niyakap ang anak. Try me. Tignan lang natin kung anong magagawa ko sa'yo sa oras na saktan mo ulit ang anak ko. Anak mo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Isa. Oo, anak ko. Anak ko ang batang sinasaktan mo, kaya gagawin ko ang lahat para managot ka sa batas. Nanggigigil na sagot nga ni Gavin. Gavin, I'm sorry. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Maniwala ka. Hindi ko intensyon na sagasaan siya. Oo, aaminin kong mainit ang ulo ko noon dahil nakapaghiwalay ka sa akin pero hindi ko rin ginusto ang nangyari. Halos lumuhod nga na paliwanag ni Isa. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. At ito na rin ang huling beses. Naiinsultuhin mo ang pamilya ko. Galit na sagot ni Gavin. Hindi naman nakaimik si Isa. Sakalang na proseso sa isip ni Marian ang lahat. Kaya pala familiar ito sa kanya nang makita niya ito sa ospital. Kaya naman galit na sinugod nga niya ang babae. So ikaw palang sumagasa sa anak ko? Walang iya ka! Sigaw ni Marian. Nay, tama na po! Awat naman ni Gabriel. Marian, tama na. Hayaan nating ang batas ang humatol sa kanya. Mananagot siya. Awat na nga rin ni Gabriel kay Marian nang makita kung gaano ito kagalit kay Isa. Hindi naman nagustuhan ni Isa ang kanyang nasaksihan. Muling kinain ng selos ang kanyang dibdib. Naniniwala ka naman sa lalaking yan, Marian? Alam mo bang matagal na niyang alam na akong nakasagasa sa anak mo? Pero wala naman siyang ginawa. Na hindi nga niya ako nagawang ipasuplong sa pulis eh. Biglang nanghina nga si Marian nang makitang walang anumang naging reaksyon si Gavin sa sinabi ni Isa. Umalis ka na. Taboy nga ni Gavin sa babae. Bakit hindi mo maaminin? Kay Marian ang totoo. Hindi nakasagot si Gavin. Humingi ng pasensya na humarap ito kay Marian. I'm sorry. Bago pa tayo magbakasyon, alam ko nang si Isang may-ari ng kotseng natagpuan ng mga pulis. At alam ko rin na hindi siya titigil kaya inilayo ko kayong magina dahil ayokong mapahamak kayo. Tsaka ako kumilos. Akong nagbigay ng ebidensya sa mga pulis na nagpapatunay na si Isa ang driver ng kotse. Paliwanag naman ni Gavin. Galit na sinugod nga ni Isa ang lalaki at kung ano nga ang pinagsasampal sa kanya. Hayop ka? Minahal kita, Gavin, pero ito lang palang igaganti mo sa akin. Ikaw ang gumawa ng sarili mong kapalaran, Isa. Nang umalis si Isa, tahimik lamang na pumasok sa loob ng bahay ang mag-anak. Agad namang inutusan nga ni Marian ang anak na magkulong muna sa silid nito. Totoo ba ang mga sinabi kanina? Halatang nasasaktang tanong nga ni Marian. Marahan namang tumango si Gavin. Hindi napigilan ni Marian ang pag-iggas nga ng kanyang kamay at sinampal ang lalaki. Bakit mo tinago sa akin? Bakit hindi mo kaagad sinabi? Umiiyak na tanong nga ni Marian. Kinuha ni Gavin ang dalawang kamay ni Marian, saka ito niyakap. I'm sorry. Natakot lang naman ako na balikan niya kayo. Hindi mo kilala si Isa. Marami siyang pwedeng gawin. Kaya dinala ko kayo dito sa Palawan para mas safe. At dahil sa mga ebidensya, at ilang witness na kulong si Isa pero nakalaya din dahil sa pagpiyansa niya. Napakawalang yan ng babaeng yun. Nanggagaliitin na saad nga ni Marian. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga magkakasama tayo. Ang batas na ang bahala sa kanya na magparusa. At hindi ko hahayaan na makalaya siya. Paano kung hindi siya maparusahan? Mayaman sila, di ba? Makapangyarihan kaya nilang bilhin ng hustisya. Hindi mangyayari yun. Dahil nakahanda na akong gawin ng lahat para pagdusahan niya ang kanyang ginawa. Salamat dahil nandyan ka. Dahil sa'yo, kahit papaano lumalakas ang loob ko. Kaya dapat hindi mo pa ako laging naaway. Biro pa nga ni Gavin sa babae. Oo na, hindi na. Basta ipangako mong hindi ka na ulit maglilihim sa akin. Promise. Saad na nga lamang ni Gavin at hinalikan ito. Makalipas nga ng ilang buwan, tuluyan ang nahatulang guilty si Isa at ilang taong pagkakakulong hindi lang dahil sa kasalanan nito sa kanila, kundi maging sa paggamit nga nito ng ipinagbabawal na gamot. Tuluyan namang nabunutan ng tinik sa dibdib si Marian at naging tahimik na nga ang kanilang pamilya. Ibinenta na nga rin ni Gavin ang bahay
na tinitirahan nilang mag-ina at pinalipat nga sila nito sa mansyon na pag-aari nga nito at doon masaya at tahimik silang namuhay. 6:00 ng gabi, umuwi nga si Gavin mula sa ospital. Hi! Nakangiting bati ni Marian. Kumusta? Kumustang maghapon mo? Okay naman. Gusto mo na bang kumain? Masuyong tanong nga ni Marian. Hindi na, sa labas tayo kakain. May dala akong damit, isuot mo. Anong meron? Dinner. Sagot nga ni Gavin bago mabilis. Nakinintalan nga ng halik ang nobya. Tawagin ko lang si Gabriel. Paalam nga ni Gavin. Pumasok nga sa kanilang silid si Marian. Naligo siya at naglagay ng manipis na makeup sa muka. Bago'y sinuot ang dress na dala ni Gavin. Hindi naman makapaniwala si Marian sa kanyang naging itsura. Bagay na bagay nga sa kanyang bestida. Napawaw na nga lamang ng sabay ang magama nang makita si Marian. Hey, what's wrong? Tanong nga ni Gavin nang makitang ayaw lumapit sa kanila ng babae. Ayos lang ba yung suot ko? Hindi ba nakakahiya? Of course not. Napakaganda mo. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Umirap na nga lamang si Marian. Sus! Nambola ka pa. Hindi kita binobola. Magsasabi ako ng totoo Nay, tay, gutom na po ako. Napahinto ang dalawa nang marinig ang reklamo ni Gabriel. Okay, let's go. Wika nga ni Gavin bago inumang nga kay Marian ang kanyang braso na tinanggap naman ito. Pagdating nila sa restaurant, hindi napigil nga ni Marian humanga sa ayos nito. Walang ibang tao, maliban sa kanila at sa mga crew. Nakaagaw din sa kanyang pansin ang isang bouquet ng tulip sa ibabaw ng table. Marami ding petals ang nagkalat sa sahig. Anong meron? Bakit tayo lang nandito? Kinakabahang tanong ni Marian. Malalaman mo rin mamaya. Maya-maya pa ay nagsimula na ngang tumugtog ang isang acoustic band. Nagtatanong ang mga matang nilingon ni Marian si Gavin, ngunit laking gulat nga niya. Nang makitang nakaluhod nga ito sa kanyang harapan, hawak ang isang singsing na kumikinang. Kung ano-ano pa nga ang sinabi niya, sabay sabing, Mahal, we've waited for so long. I'm sorry sa lahat ng mga nagawa ko, pero ngayon handang-handa na ako. Will you marry me? At promise, hindi ko na kayo iiwan kahit kailan. Hindi pa man nakakasagot si Marian, ay nagunahan na nga sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nanay, please say yes! Sigaw nga ni Gabriel. Nilingon ni Marian ang anak at laking gulat niya nang makitang hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang kanyang mga magulang at mga magulang ni Gavin at iba pa nga nilang mga kaibigan. Yes, pakakasal ako sa'yo. Luha ang sagot nga ni Marian. Malakas namang pumailan lang ang palakpakan at hiyawan sa paligid. Mahigpit na nagyakap nga ang dalawa. I love you. Pangako, gagawin ko ang lahat, mapasaya ka lang. I love you too. Sagot naman ni Marian. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik. Lahat naman ay nagalak sa kanilang nasaksihan. Hindi na nga pinatagal pa ni Gavin. Kinabukasan pagkatapos niyang mag-propose, ay agad niyang inasikaso ang kanilang kasal. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan na nga silang kinasal. Masayang-masaya sila, ni Marian lalo na ang kanilang anak. Marami man ang humadlang sa inyong pagmamahalan kung kayo ang mananatiling tapat sa inyong nararamdaman. Darating din ang panahon na pwede na at malaya na kayong ipagpatuloy ang pag-iibigan basta't wagas ang pag-ibig. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Gavin at Marian. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Epifania de Ocares, Elsa Opiane, Imelda Forteza, Medalida, Reynaldo Reyes, Marilu Abad, Linley of Macau, Senen Orzame, Jessica Vargas, Mary Tauring, Ara Adhani, Maria Uy, Aida, Batang Ibunan, Imelda Forteza,
Teodoro Santos, Flordet, Rebecca Tezuka, Hidim Tez, Harim Ruhi, Geraldine, Pasita Eliazar, Delia Ambulo,